Katatapos lang namin ni inay mag-usap dahil may tinanong lang ito. Nadatnan kong nakahiga sa kama ang binata, tanging boxer brief lang ang suot nito. Napanunok ako ng sariling laway dahil sa nakikita kong kaumbukan nito. Agad akong umiwas ng tingin dahil nakatingin dito sa akin habang may nakakalokong ngiti. Sa sofa na lang ako matutulog. Kinakabahan kong wika. Why? Ayaw mo ba akong katabi? Tanong nito. Hindi naman sa ganun. Di naman tayo mag-asawa para magkatabi tayo sa higaan, di ba? Wika ako pero kunot noong tumingin sa akin, tsaka mabilis bumangon sa kama. Tsaka lumapit ito sa akin. Let's go to bed and sleep. Yaya nito sa akin ngunit makulit ang lalaki. Binuhat ako nito sa aking pagkakaupo at tsaka dinala sa kama. Napahiyaw ako nang bigla akong ibagsak sa kama. Mabuti na lang at makapal ang foam kaya hindi ako nasaktan. Mabilis din akong hinulikan sa labi, tsaka pumatong sa aking ibabaw na hindi napuputol ang aming halikan. Mapusok at mapaghanap bawat halik ng binata. Biglang sumingit sa aking isip na may girlfriend na ito, kaya mabilis kong itinulak. Mabuti na lang natigil to sa paghalik at tumingin sa akin na may pagtataka. Why, may problema ba? Tanong nito. Hindi tama tong ginagawa natin. Amo kita, assistant mo lang ako. Alam ko din na may girlfriend ka sa malayo. Wika ako pero di ako tumingin sa kanya. Ayoko lang kasing may masaktan ako. Alam ko din na nagmamahalan sila. Ayoko din maging parausan lang niya. Tulad na lang ngayon na ilang beses nang may nangyari sa amin. Hindi sumagot ito bagkos bumuntong hininga. Tsaka umalis sa ibabaw ko. Tsaka lumabas sa silid. Para akong tinusok ng paulit-ulit ng karayom ang dibdib. Sa totoo nga, naparausan lang niya ako habang hinihintay ang nobya niya. Pakiramdam ko, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. O mas tama sabihing mahal ko na siya. May luha sa aking mata, habang hindi ko namamalayan. Kinaumagahan, maaga akong nagising dahil ngayon ang balik namin sa Maynila. Bumangon ako para maligo. Napansin kong walang bakas ng binatang natulog sa tabi ko. Tumayo ako at pumasok ng banyo. Mabilis lang ginawa ko dahil pinuntahan ko si inay kung nakanda na ba ito sa aming pag-alis. Nadatan ko itong may kausap sa labas. Parang may importante silang pinag-uusapan kaya pumasok ako para magkape. San kayang lalaking yun? Natulog kagabi. Bulong ko. O anak, gising ka na pala. Wika ni inay. Saka ako pinagain ng almusal. Anak, may tampuhan ba kayo ni James? Kasi kaninang bumangon ako nakita ko dito sa sala natulog. Nagkape lang din siya bago umalis. Tanong ni inay. Kaya pala walang bakas na natulog kagabi ang binata, sa sala pala to natulog. Wala naman nay, siguro na initan lang kagabi kaya't sa labas siya natulog. Sagot ko na lang. Pasensya na anak ha, sira kasi aircon dito sa bahay iisa lang din electric fan. Wika ni inay. Ayos lang po nay, sagot ko. Tapos na kaming kumain ni inay nang may lumapit sa amin na may edad na babae. Rina, nabilin mo na ba ang niyugan mo? Si Carlo mo na lang iwan. Wika na may edad na babae. Oo tita, naibilin ko na kay mama ng karyo, sagot ni inay. Bumaling ang tingin sa akin. Ang tinatawag na tita ni inay. Oh, siya na bang anak mo, Rina? Oho tiya, si Ivana. Ngumiti lang ako dito. Aba, kay gandang bata naman. Kamukha mo, Rina. Ganda rin ang mukha mo nung dalaga ka pa eh. Ayaw nga ni ate noon kay Marlon pero wala siyang nagawa nang gipitin niya magulang mo. Wika ng kausap ni inay. Pareho kaming gulat sa sinabi nito. Tita, anong ibig mong sabihin? Tanong ni inay dito. Kasi nung unang beses kang makita ni Marlon sa bayan, agad kanyang nagustuhan. Sinabi niya gagawin kang asawa. Ngunit di pumayag ang iyong ina at ama dahil alam ng lahat ang ugali ng mga Martinez. Makasarili at masasamang ugali. Ginipit nilang iyong ama nang umalis ka dito ng Cagayan. Kinuha nilang lupain ng taniman ng pinya. Hindi totoong binenta ng mga magulang pinyahan, bagkus kinuha ng mga Martinez yun. Paliwanag nito. Napaiyak na naupo si inay sa sofa habang ako nakaalalay dito. Hinagod ko ang likod niya para damayan sa kanyang nalaman. Bakit tita ngayon mo lang sinabi? Umiiyak na wika ni inay. Ako naman aawa sa sinapit niya. Marami siyang pinagdaanan kaysa sa akin, lalo nang mawala sina lolo at lola. Inay, tama na po. Naiwan kami ni inay. Nakaupo sa sofa habang pinapakalma ang sarili. Bumukas ang pinto, pumasok ang binatang kunot ang noo. Hindi man lang ako pinansin, nilampasan lang ako. Mabuti na lang nakatungo ang aking ina, panigurado magtatanong na naman to. Hindi naglaon, sakay na kami ng helicopter ng binata.
Magkatabi kami ni inay sa upuan sa likod. Natakot nga si inay sumakay sa helicopter pero pinaramdam ko sa kanya na ayos lang. Kahit ako natatakot na sumakay, ngunit pinaglalabanan ko ang aking takot para kay inay. Kulang 1 oras, lumapat ang sinasakay namin helicopter sa rooftop ng building. Inalalayan kami ng lalaki na naghihintay sa amin sa baba, pero nagtaka ako kung bakit di namin kasama ang binata. Gusto kong magtanong sa pilotong kasama namin, ngunit nahihiya ako dito. Baka sabihan pa akong assuming. Ginaya kami ng lalaki sa elevator pababa sa lobby. Binati pa kami ng staff naming nadaanan, pero hindi talaga maiwasan ang di pagtaasan ng kilay. Diretso labas lang kami ni inay habang may naghihintay sa aming itim na sasakyan. Nakasakay na kami na magtanong ang aking ina. Anak, kanina ko pa napapansin. Bakit di natin kasabay sa James sa pag-uwi? Tanong ni inay. Ako din naman, hindi ko rin alam. Siguro hanggang ngayon naiinis pa rin siya sa akin. Inunahan ko na siya kung tinuloy namin ang nangyayari sa amin. Baka mabuntis niya ako rin ang kawawa at masasaktan. Lalo na kung ako lang ang nagmamahal. Huwag mo na lang pansinin inay. Baka sa iba siya sumakay, siguro may dadaanan pa yun, sagot ko. Di na muling nagsalita pang aking ina. Nakarating kami sa lugar kung saan ako lumaki. Pumasok kami sa isang masikip na skinita ngunit malinis dahil maayos ang pamamalakad ng mayor dito sa Antipolo. Ilang hakbang pa namin ang matanaw namin ang bahay na ngayon sirang-sira na dahil wala nang nag-aayos dito. Binuksan ko ang pinto. Bumungad sa amin na nagkalat na basyo ng alak. Meron ding nagtatakbuhan ng mga ipis, ganun din ang mga daga. Di ako natakot pumasok sa loob dahil sanay na akong makakita ng daga at ipis. Tuloy-tuloy lang kami. Nadat na naming makalat din sa loob ng silid, mga unan, kumot at mga damit na nagkalat sa sahig. Lumabas muna ako para tingnan sa kusina, ngunit tulad ng sa silid, sala, makalat din dito. Inaamag ang pagkain, may ipis ding nagtatakbuhan. Maglilinis na lang ako, bulong ko. Bumalik ako ng silid. Nadatnan ko doon si inay lumuluha. Inay, bakit ka umiiyak? Ayaw mo ba dito? Tanong ko dahil pati ako naiiyak na rin. Hindi anak, sinisisi ko ang sarili ko kung bakit nangyari lahat ng to sa atin. Inay, huwag mong sisihin ang iyong sarili, wala kang kasalanan. Siguro may dahilan kung bakit nangyari sa atin lahat ng pagsubok na to. Umiiyak kong alo sa aking inay. Magkayakap kami nang madatnan kami ni itay. Napahinto ito sa kanyang pagpasok. Kevin? Bulong na inay, tsaka ito lumapit kay itay na umiiyak. Agad na niyakap ni inay si itay ngunit hindi kumukurap ang mata. Saka lang nakauma ang aking ama na magsalita ang aking ina. Patawad mahal ko kung bakit di ako nakabalik sa inyo ng ating anak. Sobra akong nangulila sa inyo. Mahal na mahal ko kayo ng ating anak. Hagulgol na inay. Anong ginagawa mo dito, Rina? Iniwan mo na nga kami, di ba? Tapos ngayon babalik ka? Wika ni itay. May dahilan ako kung bakit ko kayo iniwan. Pero pinag-usapan na natin yan bago ko umalis. Nag-iwan nga din ako ng picture at nilagyan kayo ng address kung sakaling di ako makabalik. Paliwanag ni inay. Di na muling nagsalita si itay. Iniwan ko muna sila upang makapag-usap sila ng maayos. Kumuha ako ng sako at pinaglalagay ang mga nakakalat na plastic at syro, ganun din ang mga plato at kutsara. Ayoko nang gamitin pa ang mga ito. Di naman sa maarte pero matagal nang nakabuyangyang ang mga ito. Tinirhan na rin ang gagamba, ipis at daga. Sunod kong hinugasan ng lababo. Nang hiram ako ng brush sa kapitbahay para matanggal ang kulay green na lumot nito. Tapos na ako sa kusina at sunod kong lilinisin ang sala. Kumuha uli ako ng sako, sa muling nang hiram ng walis at daspan sa kabila. Nainis na nga sa akin ng dalaga, pabalik-balik ako dun eh. Halos maghapon ako naglinis ng bahay na ngayon okay na. Kulang na lang gamit sa kusina. Bibili din ako ng floor mat at kortina pati gamit sa kusina. Mabuti na lang may natira pa akong ipon. Sa totoo lang, magkano na lang yon? Lalo't wala akong trabaho. Napabuntong hininga ako sa isiping yon. Sumilip ako sa silid ng aking magulang. Nadatnan ko ang mga itong magkayakap habang natutulog. Napagod ng gustong aking ina dahil sa kakaiyak. Naawa ako sa aking ina, ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. Naisipan kong lumabas upang bumili ng gagamitin namin sa bahay. Bibili na rin ako ng aking lulutuin. Kasalukuyan na ako naglalakad papuntang sakay ng tricycle. Habang naglalakad ako, ay may napansin akong sasakyan na itim sa may likod.
Hindi lang ako sigurado kung ako nga ba ang sinusundan nito. Pakiramdam ko kasi kanina pa sumusunod sa akin pagkalabas ko ng skinita. Mabuti na lang may dumaan na tricycle kaya agad kong pinara at nagpahatid sa malapit na palengke. Pagdating ko agad ako nagbayad kay Manong. Lumingon ako sa likod kung nakasunod pa rin ang sasakyang itim, ngunit wala na ito. Mabutit hindi ako ang sinusundan ng sasakyan na yon, bulong ko. Pagkasyahe mo na lang ang pera habang di pa ako natatanggap ng trabaho, bulong kong muli. Mabuti na lang mura ang bilihin. Sinigang na bangus ang napili kong lutuin, ganoon na rin ang sangkap. Pagkatapos kong mamalengke ng ulam at bigas, sinunod ko naman ang kailangan sa kusina. Bibili din ako ng kortina. Tiningnan ko muna ang dala kong pera at baka kulang, maubusan akong pamasahe. Manang magkano po lahat? Tanong ko sa tindera. 550 pesos ineng, sagot nito. Naku Manang, wala na po bang bawas? Kulang na kasi tong pera ko wika ko. Pasensya ka na, konti lang din kinikita namin dito 540 na lang lahat, wika nito. May 10 pisong natira pa, sakto pamasahe ko pa uwi, bulong ko. Sige po Manang, kukunin ko na, wika ko, at mabilis na nagbayad. Agad akong muwi para magluto ng hapunan namin. Gising na pala sila inay at itay. Mabuti na lang nagkaayos na sila. Salamat po Panginoon, muli mong binuo ang aming pamilya, piping dasal ko. Anak, ako na magluluto. Alam kong pagod ka na, magpahinga ka na rin. Baka magkasakit ka pa, wika ni inay. Ayos lang po ako, nay. Kayo nga pong dapat magpahinga sagot ko. Nagkausap na po ba kayo ni itay, nay? Tanong ko. Ngumiti sa akin ang aking ina bago nagsalita. Oo naman anak, ayos na kami ng iyong ama. Buo na ulit ang ating pamilya. Pinag-usapan nga namin ang pagbalik natin sa Cagayan para doon tayo manirahan. Total may negosyo naman tayo doon, wika ni inay. Tumango ako dito dahil sa kanilang plano. Sige po inay, lalabas muna ako. Bibili lang akong Colgate. Paalam ko kay inay. Sa may labasan ng store na pinakamalapit sa bahay, magpapaload na rin tuloy ako dahil tatawagan ko si Nikki na baka may alam itong pwedeng trabaho. Ayoko nang bumalik pa sa club kahit pa mabait si Mama Weng. Ale, pabili po ng Colgate, saka paload po, wika ko sa tindera. Agad namang ibinigay ang binibili ko at saka tinay pang cellphone number. Agad din akong umalis. Biglang bumilis ang tibok ng aking dibdib. Parang may nakasunod sa akin. Naamoy ko rin ang pabango nitong nakakaakit. Pabango yon ng taong kilala ko. Kilala ng aking puso. Dilingon sana ako nang may pumulupot na braso sa aking bewang. Amoy na amoy ko ang pabango nitong gustong gusto kong amoyin kapag magkalapit kami. Mabilis akong pinaharap dito at saka mabilis itong hinalikan ng aking labi. Nagpaubaya ako dito sa ginawa niyang paghalik. Binitawan ito ang aking labi nang maubusan kami ng hangin. I miss you so bad. Bulong nito sa aking punong tenga. Hinila ako nito palabas ng skinita at di na nagtanong. Mabilis akong sinakay sa sasakyan nito, tsaka mabilis din sumakay at pinaharurot ang sasakyan. 1 oras bago kami nakarating dito sa kanyang penthouse, pinagtitinginan kami ng mga staff dito pero masaya ang mga aura nila. Masaya din kaming binati ang mga ito kaya gumiti ako sa kanila. Mabuti na lang, wala dito ang makapal ng make-up, bulong ko. Nagtuloy-tuloy kami pumasok sa elevator. Tumunog ito hudyat na nakarating na kami sa penthouse ng binata. Sa pinto pa lang, pinaghalikan na ako ng binata. Parang wala nang bukas. Mabuti na lang sa kanya ang buong 60th floor. Kung may ibang tao dito, baka hindi ako pumayag na halikan ako. Pumasok kami sa loob. Hindi pinuputol ang aming halikan. Mapusok at mapaghanap ang bawat halik nito sa aking labi. Bago ko makalimot, agad ko tong sinuway. Mabuti na lamang at tumigil. Pwede ba tayo mag-usap muna? Ani ko. Okay, sa silid na lang tayo mag-usap. Kapag tapos na tayo mag-usap, siguro naman, pwede na nating ituloy ang ating nasimulan. Wika nito na may nakakalokong ngiti. What are we going to talk about? He asked. Meron lang sana akong gustong linawin. Wika ko. Okay, ano yon? Seryosong tanong niya. Mumuntong hininga muna ako bago nagsalita. James, ano ba tayo? Tanong ko, ngunit kumunot lang ang noo nito. What do you mean? Tanong niya. Kasi may nangyari na sa atin, tapos wala naman tayong relasyon. Ano ba ako sa buhay mo? Wika nito, tila nag-iisip muna ito bago sumagot. Hindi mo ba napapansin? Lahat ng ginagawa ko para sa'yo.
I mean, yung pinaparamdam ko sa'yo. Sagot nito. Kasi, James, di ba may girlfriend ka sa malayo? Tanong ko. Ngunit, muling nangunot ang noo. Halos magkasalubong pa ang kilay. Sino may sabing may girlfriend ako? Balik tanong niya. Wala. Nakita ko lang sa IG mo. Hindi ko sinasadyang makita yon. Wika ko. Napaisip naman ako sa aking sinabi. My ex, Lorraine. So, siya ba ang tinutukoy mo? Tanong niya. Tumango ako dito. Matagal nang wala kami nun. Malayo na siya at may boyfriend na ring iba. Wika niya kaya nabunutan ako ng tinik dahil sa aking narinig. Kaya naman, muli na naman sana akong hahalikan ng pigilan ko tong muli gamit ang hintuturo ko. Paano kung mabuntis mo ko? Aber, hindi mo nga ako mahal, ani ko. Di pa kasal tayo? Mabilis na sagot nito. Ganon agad-agad? Ang bilis mo ah. Natatawang wika ko. Siyempre naman, para makarami. Wika nito at ako ang inisian ng baliw na lalaki. Sandali lang muna, tatawagan ko lang si inay. Papaalam ko lang na magkasama tayo pang dito mag-alala. Wika ko. Tumango lang ito at saka tumayo at pumasok na sa banyo. Pagkatapos namin mag-usap ni inay, si Nikki naman ang sunod kong tinawagan dahil di pa naman lumalabas ang binata. Nakadalawang ring pa lang nang sumagot ang nasa kabilang linya. Hello Havana, anong atin? Inaantok na tanong nito. Pasensya ka na Nikki, kung naabala kita sa iyong pagtulog. May tatanong lang sana ako sa'yo? Tanong ko. Sige, ano yon Havana? May alam ka bang trabaho? Yun sanang maayos sa trabaho. Ani ko, ngunit tumawa lang ang babae. Nako naman, Havana. Magpapakahirap ka pa meron naman dito. Bumalik ka na kaya dito. Dami na naghahanap sa'yo Alam mo ba, malaking ibabayad nila kapag pumayag ka sa gusto nila? Wika nito. Ayoko nang bumalik dyan, Nikki Saka hindi na pwede kasi baka pagalitan ako ni inay. Wika ko. Ikaw ang bahala, Havana. Pero wala akong alam na ibang trabaho kundi dito lang. Aniya hanggang sa nagpaalam na ako dito. Paano na kaya to? Wala na akong pera. Baka isang linggo na lang perang hawak ko. Hindi ko pa nakabili ng kalan. Ani ko. Lumabas ng banyo ang binata na nakatapis lang ng tawalya. Tumutulo pa ang tubig sa katawan nito pababa sa namumutok nitong abs. Naparanok ako ng sariling laway dahil sa pagkaing nakikita ko. Okay babe, look at my body. Hanggang sa magsawa ka. Wika ng binata, kaya namula ang aking mukha. Mahangin din ang utak mo, no? Bis ka na nga. Natatawang wika ko. Sumunod naman to sa aking sinabi. Nahiga na ako at saka tumalikod. Pipikit na sana ako nang maramdaman ko. Lumubog ang kama, hudyat na tumabi na ito sa akin. Niapos nito ang aking balikat, pababa sa aking braso at saka inamoy-amoy pa nito ang aking buhok. Makalipas sa ilang sandali, natapos ang pagniniig nila. Pumasok siya ng banyo para maglinis ng katawan. Nakaramdam na rin siya ng gutom dala ng pagod. Let's eat. Yaya niya sa akin. Sandali lang, bihis muna ako. Alangan namang di ako magdadamit dito sa loob ng bahay mo. Nakasimangot kong wika. Don't worry, tayo lang naman ang tao dito Habang nakangisi pa ang lalaki. Ayoko nga, balaw ka talaga. Saka binato ito ng unan. Sapol ito sa mukha, pero tumatawa lamang ito. Okay, wait. Kukuha ko ng damit mo? Anito kaya napangiti ako. Agad naman tong lumabas, saka bumalik sa akin na may dalang malaking t-shirt at shorts. Mabilis lamang ako nagbihis dahil nagugutom na rin ako. Inaya akong lumabas ng silid hanggang sa labas ng penthouse nito. Saan tayo kakain? Tanong ko. Outside, maikling sagot niya. Kaya nagpatianod na lang ako para wala nang maraming usapan. Tulad ng aking inaasahan, pinagtitinginan kami ng mga tao at staff ng hotel dahil magkahawak ang aming kamay ng binata. Good evening po, sir, ma'am. Bati sa amin ng isang staff na laging nakangiti sa akin, kaya umiti rin ako dito. Paglabas namin may naghihintay na sasakyan. Pinagbuksan ako ng binata, saka umikot sa kabilang side. Habang nasa biyahe kami, hindi ko maiwasang kiligin. Magkahawak pa rin kasi ang aming mga kamay kahit nasa loob na kami ng sasakyan. Di naglaon nakarating kami sa Jay's Restaurant na pagmamayari ng binata. Agad kaming lumabas at magkahawak kamay na pumasok sa loob ng restaurant. Agad naman kaming inasikaso ng waiter na lumapit sa amin.
Sinabi ko na lang din na siya na ang bahalang umorder dahil di naman ako mapili sa pagkain. Siyempre, laking squatter ako. Pagkatapos niyang sabihin ng binatang order namin, inawakan nito ang aking kamay, tsaka nilapit to sa kanyang bibig at hinalikan ang likod ng palad ko. Hindi naglaon, dumating na ang aming order. Nagdingning ang aking mata dahil may buko salad. Naglaway ako sa salad na order ng binata. Susubo na sana ako nang pigilan ako ng binata. Hey, eat some rice before you eat that. Wika niya kaya nakasimangon akong ibinaba ang kutsara na sana ay isusubo ko kanina. Kainis? Bulong ko. Busy kaming kumakain nang may tumawag sa pangalan ng binata. Kaya pareho kaming tumingin sa tumawag dito. James Smith, is that you? Wika ng babaeng mukhang clown dahil sa kapal ng makeup. Who are you? Nakakunot noong tanong ng binata dito. Ako naman nagpatuloy lamang sa aking pagkain. Don't you remember me? I'm the one you once shared in bed. Wika ng babae. O ayan, naglalabasan ng mga babae mo, Smith. Bulong ko pero tumingin lang siya sa akin at binalik ang tingin sa babae. I don't know you, so you can leave out of here, in front of me. Masungit na wika nito at saka nagpatuloy na tong kumain. Walang nagawa ang babae kundi magpapadyak na umalis. Oh, baka mamaya may kasunod pa yon, Smith. Baka sabihin na buntis mo na. Wika ko pero sa pagkain ng aking tingin. Inawakan itong isang palad kong nakapatong sa lamesa. Yes, many girls ang nalig sa akin pero lahat sila ginamitan ko ng proteksyon. Kaya please, huwag kang magalit ha. Panunuyo niyang wika. Syempre mahal ko siya kaya pinaniwalaan ko. Tumango lang ako dito kaya ngumiti ito. Agad kaming bumalik sa penthouse. Masaya bawat araw na magkasama kami ng binata. Halos 3 linggo na kami nagsasama sa isang bubong. Alam na rin ng aking ama ang relasyon namin ng binata. Nahihiya pa nga ang aking ama dahil sa ginawa nitong pagbenta sa akin kay James. Nagalit sa kanya sa inay ngunit naayos din lahat. Ngayon, dadalawin naman namin ang magulang ng binata. Kinakabahan ako na baka hindi ako tanggap ng mga magulang niya, lalo na't nabili lamang ako sa club. Babe, are you okay? Bakit ang lalamig ang kamay mo? Tanong niya sa akin. Kinakabahan kasi ako, James. Paano kung di nila ako matanggap? Wika ko. Ngumiti lang ito at saka pinagsiklop ang aming kamay. Don't worry. Mabait sila mommy and daddy. Di sila ganun katulad ng iyong iniisip. Wika niya pero kahit ganun, di ko maiwasang di kabahan. Pagdating namin sa bahay ng mga Smith, sinulubong kami ng Manang Rose, ang mayordoma ng mga Smith. Niyakap pa nga ako na matanda dahil matagal kaming hindi nagkita. O iha, kamusta ka na? Parang tumataba ka yata. Wika ni Manang Rose. Hindi naman po yung dating katawan ko pa rin po ito. Sagot ko. Siguro nga. Dahil halos 1 buwan kang di nakita kaya siguro naninibago ako sa'yo. Wika ng matanda. Sige, pumasok na tayo. Kamusta naman ang pagtatrabaho mo kay James, iha? Muling tanong niya. Ayos naman ho. Wika ko kaya hindi na muling nagsalita pa. Nadatnan namin ng mag-asawa, nakaupo sa living room, habang magkahawa kamay. Naramdaman siguro nila na may tao sa kanilang likod, kaya lumingon ang mga ito sa amin. O iha, kamusta ka na? Bakit ngayon ka lang ulit bumalik dito? Tanong nito. Ano po kasi, dahil nahihiya akong sabihin sa mga magulang ng binata kung bakit matagal akong hindi bumalik dito. Mom? Dad? Tawag ng binata sa magulang nito. O iho, bakit ngayon ka lang dumalaw dito sa bahay? Nakalimutan mo yata may mga magulang ka pa dito. Nagtatampong wika ng ina nito. Mom, busy lang po ako sa trabaho, kaya hindi po ako nakakadalaw sa inyo. Sagot sa ina. Let's go. Yaya sa akin ng binata. Nagtaka ako kung bakit hindi ako pinakilala ng lalaki sa mga magulang nito. Mom, Dad, silid lang kami. Paalam nito sa mga magulang. Sige lang anak, sagot ng ina. Sumunod ako dito pero hindi sa mismong silid niya ako pumasok, kundi sa silid ng nagtatrabaho pa lang ako sa kanya. Tsaka mabilis kong nilakang pinto. Narinig ko pang kumakatok ang binata ngunit di ko na to pinansin pa. Umiiyak akong nagtalukbong ng kumot dahil magtatampo ko sa kanya. Sinasabi ko na nga ba pinapahiya ako sa mga magulang nito. Umiiyak kong wika. Bumukas ang pinto, nilawa ang binata. Sa bagay, hindi na ako magtataka, bahay nila ito. Ngunit hindi ko to pinansin at tumalikod.
Ramdam ko pa ang hininga nitong tumatama sa aking buhok. Hey, what's wrong? Bakit dito ka matutulog? Ayaw mo ba akong katabi? Tanong niya na may kasamang pagtatampo. Umalis ka nga dito. Ayokong katabi ka, naiinis ako sa'yo. Narinig ko tong tumawa ng mahina. At tinawanan pa ako ng loko. Hey, wag ka nang magtampo, okay? Hindi na kita kailangan ipakilala kina mom at dad. Alam na nila ang tungkol sa atin. Wika nito. Come closer. Utos niya ngunit hindi ko pinansin. Ewan ko sa'yo, bulong ko. May kumatok sa pinto ng sined ko. Saan kami ngayon ng binata? James, nandyan ka ba? May naghahanap sa'yo. Boses ng kanyang ina. Yes, mom. Susunod na ako. Tara, sa labas na tayo. May buko salad akong pinagawa. Nagningning ang mata ko sa sinabi ng binata. Ewan ko, lagi ko nalang gustong kumain ng buko salad. Masarap kasi yun eh. Mabilis pa, sa 4:00 akong bumangon. Narinig ko pa, tumawa ng mahina ang binata. Tara na, ikaw naman tong mabagal kumilos eh, ani ko. Lumabas kaming magkahawak kamay habang may ngiti sa aming labi. Hinatid lang ako sa kusina habang siya pinuntahan ang sinasabi ng mami nitong kanyang bisita. Tunog ng takong ng sapatos ang aking naririnig na papalapit dito sa aking kinaroroonan. Lumingon ako sa bagong pasok, isang magandang babae na parang model ang katawan dahil sa sobrang kapayatan. Tinitigan ko na maayos ang mukha ng bagong dating. Napaka-sophisticada, sobrang puti, para nang sinawsaw sa harina sa kaputian, di tulad sa akin, sakto lang. Is there any food cook yet? Tanong ng babae. Lumingon ako sa paligid kung may kasama kami. Wala naman. Hey, you! I'm talking to you. I said, is there any food yet? Medyo mataas ang boses. Miss, ako ba kinakausap mo? Turo ko sa aking sarili. Yes, do you have anyone else here with us? Maarting sagot niya. Sasagot sana ako nang dumating si Manang Rose. Pasensya na po, Ma'am Lorraine. Hindi po ako dapat agad nakapunta. Paumanhing wika ni Manang Rose sa babae. So siya pala ang ex-girlfriend ng binata. Pero anong ginagawa niya dito? Tanong ng aking isip. Cook me my favorite pickle. Pautos nito sa matanda. Walang galang, bulong ko. Masusunod po, Ma'am Lorraine. Sagot ni Manang Rose sa babae. And you, who are you? Maarteng tanong niya. Havana, ma'am. Wika ko pero hindi nakatungo tulad kay Manang Rose habang nakikipag-usap sa babaeng to. And you're also one of the maids here? Ayoko ng pagmumukha dito sa bahay ni James. Ako naman, nagulat sa sinabi niya. Ano namang problema ng babaeng to sa akin? Wala naman akong ginagawang masama, bulong ko. Iniwan kami ni Manang Rose sa kusina ng babae. Pagpasensya mo na lang si Lorraine, iha. Ganyan lang talaga siya. Wika sa akin ni Manang. Pero wala po siyang galang sa inyo. Wika ko. Nasanay na rin kami, iha. Lalo na kapag wala si James dito. Wika ni Manang. Ako naman ay hindi na muling nagsalita pa. Gusto kong kausapin si James tungkol dito, pero paano kung magalit siya sa akin?